Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sandali muna nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at ihingi natin ang awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin, ito'y gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikipag-usap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayoy malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling,
upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikitungo ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ang kaligayahan, ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita
Amin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Palang umaga po. Pinapahayag po sa Ebanghelyo kung kailan daw darating ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay hindi tumutukoy sa panahon ng pagdating o paano ito dadating. It's not about waiting. It is about living. Dapat ang ating buhay sa araw-araw ay pinaghaharian ng Diyos. At yun ang tama na pahayag. Ang buhay natin ay palaging nakatuon sa Diyos. Kung kaya nga, ang bawat pagkilos natin, ang bawat desisyon natin sa buhay, ang bawat iniisip natin, ito ay nararapat na nakatuon sa Diyos. Nakaugnay ang ating buhay palagi sa Diyos. Kung kaya't nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. It is not about the question when the kingdom of God is going to happen, but it is about living the kingdom of God. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at tunay na naghahari ang Diyos sa ating buhay. Ito po yung ating dasal sa Ama namin. Sa tuwing tayo ay tumatawag sa Ama, sinasambit natin sa ating panalangin, sa dasal na Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. Your kingdom come. Dumating nawa ang paghahari mo sa aking buhay. Palagi nating hinihingi sa Diyos ang biyaya at grasya upang maghari siya sa puso natin. Tama-tama, ang Ebanghelyong ito ay nagbibigay sa atin ng hudyat sapagkat darating ang dakilang kapistahan ng paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Sa mga susunod na linggo, ipagdiriwang natin ang Kristong Hari. Binibigyan tayo dito ng pagkakataon upang masigit nating pagnilayan ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kung siya ba ang tunay na naghahari sa puso natin? Kung si Kristo ba ang tunay na nagiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Upang magkaroon ng kahulugan at kaganapan yung dasal natin sa Ama. Na pagharian tayo ng Diyos o mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, dumadating araw-araw sa ating buhay ang Diyos. Depende lamang kung paano natin siya pinatutuloy. Depende kung paano natin siya tinatanggap sa buhay natin. Dumadating ang Diyos sa buhay natin araw-araw, pero kung minsan ang nakakalungkot, iba ang ating pinatutuloy, iba ang ating tinatanggap, sapagkat nakapokus tayo sa ibang bagay. Sa ibang bagay tayo nakasentro. Nakakalimutan nating ang Diyos ang siyang nagpupuno sa ating kakulangan. Ang Diyos ang siyang kumukumpleto sa pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Pero kung minsan, nakatuon pa rin tayo sa ibang bagay. Naghahanap tayo sa mga bagay na hindi naman higit na mahalaga sa atin. Nawawala sa atin yung sense of the divine.
Yung pagkakataon na sa Diyos lang tayo kumapit. Sa Diyos lang tayo manalig. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Sapagkat habang tayo ay nagsisikap na magpakabuti sa daigdig na ito, habang tayo nagsisikap na gumawa ng mabuti sa ating kapwa, laging merong katapat na gantimpala at biyaya na naghihintay sa ating buhay. Nawa sa pagdiriwang na ito ng paggunita natin kay dakilang Papa San Leon. Sa history po ng simbahan, si Papa San Leon lamang ang binigyan ng taguring dakila, the Great, Pope Leo the Great. Anong naging daan para siya'y maging dakila? Siya'y naging dakila dahil sa kanyang pagsusumikap na isabuhay ang pananampalataya, ipagtanggol ang pananampalataya at katuruan ng simbahan. Hindi dahil siya'y Santo Papa noong panahon na yon, kundi dahil sa kanyang ganang sarili, malinaw sa kanya ang kanyang pagiging isang alagad ng Diyos, ang kanyang pagiging isang Kristiyano. Siya'y binyagan, at sa pagiging isang binyagan, naroon ang kanyang pagsasabuhay ng pananampalataya, pagtatanggol ng pananampalataya, ng katuruan ng simbahan laban sa mga tumutuligsa sa simbahan, tumutuligsa sa turo ng simbahan. Siya'y nanindigan, tumayo, para ipakita ang kanyang pagmamahal sa Diyos, ipakita ang kanyang matibay at matatag na pananampalataya. Mga kapatid, naroroon ang tunay nangyayari ang paghahari ng Diyos sa tuwing tayo ay yumayakap sa ating pananampalataya. Nangyayari ang paghahari ng Diyos sa tuwing isinasabuhay natin ang ating pananampalataya at nagsisikap tayo na tuparin ang kalooban ng Diyos, gawin ang tama at mabuti sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ng lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangkailangan.
higit pa sa aming pagkakabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparingan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay ay narito't nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, at sumain niyo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Papa Leon na dakila ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatunay magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Papa Leon na dakila, at ni San Fernando aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ng lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ang lahat po ay magsilihod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayaha makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong nagdulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mapapalad kayong